The House of Representatives will hold their last plenary session of the year. For the latest, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, what's the latest from your end? Yes, good afternoon, Lord Denise. Dito nga sa House of Representatives, no, actually naging maaga yung pag-adjourn na nung plenary session. Initially, naabangan natin around 3 p.m. yan magsa-start, pero at around 2 p.m. actually nagsimula na sila. At naging mabilis yung proseso, no, Denise, dahil nag-ratify lang sila ng budget and then in-adjourn na agad yung plenary session for today and mag-resume na daw ulit yung plenary session dito sa Kamara, no, by January 26, 2026. So matagal-tagal yung magiging break ng ating mga kongresista dito, pero yun nga, naging mabilis lang talaga, nagkaroon lang ng yay at saka nay, and then nung okay na yung naging session na yun, tuloy-tuloy na yung naging proseso at yun nga, inaabangan natin na 26 na ang balik dito sa lower chamber. Bukod pa dyan, earlier this morning, no, nagkaroon din ng paalam at pagpupugay para kay late Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop at nagsalita nga ang iba't ibang kongresista, kabilang na si Deputy Speaker Ronnie Puno, pati na rin si Representative Benny Abante, para nga alalahanin yung mga ginawa ni Representative Acop dito sa Kamara. Ibig sabihin, Amy, hindi nakasingit ng talumpati si Batangas Representative Leandro Leviste kasi may gusto raw siya ibunyag, di ba? Marami pa daw siyang gusto ibunyag. Actually, nag-release din siya kanina, no, through his Facebook page na meron pa nga daw siyang gusto sabihin about dito sa mga Cabral files, dahil kung maalala natin, no, talagang sa kanya na ibigay yung files which is sinubmit niya naman sa Ombudsman pati na rin sa Independent Commission for Infrastructure, pero yun, hindi na nabigyan ng opportunity for privileged speeches at naging tuloy-tuloy nga yung session dun sa Kamara. Naging mabilis lang din talaga. Anong yay or nay? Ano yung pinagbotohan nila, Amy? Sa ratification siya actually ng budget. So, nung bringing up na yung topic of ratification of budget, nagkaroon lang ng mabilis na voting, siguro mga 2 minutes lang, and then adjourned na talaga yung session. Maliban kay Congressman Leviste, may nag-try pa bang mag-manifest pero dinedma? Wala na actually, and actually hindi din natin nakarinig na yung manifestations ng mga gusto pang mag-privilege speech, no. And kung pag-uusapan din natin, no, Lord, si Leviste, narinig na rin naman natin yung ilang mga kongresista na nagsabi nga na generally baka naman daw credible nga yung mga files din na meron si Leviste. Isa na nga nagsabi niyan si ACT Teachers Representative Party List Antonio Tino, kung saan sinabi niya nga na baka nga naman daw credible and there has to be time para nga din magsalita itong si Leviste regarding that matter. May sinabi rin si Leviste kanina tungkol sa mga lalaki ng bonus pala ng mga congressmen. No? May iba, may checker raw siya hindi kinuha eh. Pero talagang lalaki talaga yung mata mo eh. Pag malaman mo kung Yung amount. tagmi-milyon yung mga bonus sila. May idea ka ba rito, Amy? May info ka? Naku, wala. Pero kung makikita natin yung celebrations over the past days dito sa House of Representatives, no, naging engrande din talaga yung celebration ng holidays dito sa House of Representatives. And actually, on a normal day dito sa Kamara, no, makikita naman natin din kung gaano, hindi naman natin masabing totally lavish, no, pero Land Cruiser yung mga sasakyan, Lord. So, that speaks a lot na rin sa lifestyle na meron din yung mga kongresista. So abangan natin kung may marerelease nga bang information regarding that. All right, thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza.